Sa video na ito, sasagutin natin ang katanungan na papaano nga ba kung hindi kinain ni Eva at Adan ang prutas na nakakaalam ng mabuti at masama. Mga kapatid, yung prutas po na yun na nakakaalam ng mabuti at masama, hindi po siya apple. Lilinawin ko lamang po sa inyo. Hindi po siya tulad ng mga illustration po na nakikita nyo po. So wala pong sinasabi po yung Bible kung anong klaseng prutas po yung kinain po ng unang tao. Pero ito po yung sinasabi sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So wala pong sinabi yung Bible kung anong klaseng prutas po na yon. Pero malinaw po, meron po silang kinain na prutas. At yun po yung naging dahilan para pumasok po yung kasalanan at bumagsak po yung tao. Ngayon po, kung hindi po nila kinain yung prutas na yon, ano po yung mangyayari? So mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng dalawang sagot. Isang practical at spiritual na sagot. Unahin po natin sa practical na sagot. Sa practical na sagot po mga kapatid, ito po yung naobserbahan ko. Kung hindi po kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon na pinagbabawal, sigurado mga kapatid, merong ibang kakainon. So ibig sabihin lang po niya mga kapatid, kung napagtagumpayan ni Eva at Adan na hindi kainin yung prutas po na yon, pwedeng yung mga anak niya, pwedeng yung mga susunod na generation. Kasi ang sabi ni Lord, kailangan magparami po yung tao. Kapag dumami po yung tao, mas malaki po yung chance at malaki po yung possibility na merong ibang kumain po nun. At merong ibang matempt na kainin po yung prutas po na yon na masama. So ibig sabihin lang po mga kapatid, kung hindi kinain ni Eva at Adan po yon, pwedeng ibang mga tao po yung kakain po nun. Kasi po mga kapatid, kung hindi po nagtagumpay si Satanas na ipakain kay Eva at Adan yung masamang prutas po na yon, hindi naman po siya titigil na mag-tempt pa po. Kung sumunod si Eva at Adan sa Diyos, ang tutuksohin naman ni Satanas ay yung mga magiging anak niya. Ngayon, kung sumunod naman din sa Diyos yung magiging anak niya, edi yung mga susunod. Hanggang sa mga susunod po na generation. Hindi po titigil si Satan hanggat wala pong nahuhulog na tao. O let's say, sabihin na po natin mga kapatid, hanggang sa panahon po natin ngayon, kahit 6,000 years ago na po nakalipas, at ngayon nandun pa rin po yung prutas po na yun na nakakaalam ng mabuti at masama, pwede kapatid na ikaw ang kumain nun. Hindi man siya kinain ng ilang mga tao, ng mga nakaraang taon, pwedeng ikaw ang kumain o kung sino man pong nasa paligid po natin. Tayo pong mga tao, aminin man natin or hindi, naiintriga po tayo or naku-curious po tayo. Meron po tayong mga ganyang ugali. Ngayon, pag sinabi ng Diyos na bawal kainin yon, mas lalong naiintriga yung mga tao, mas lalong naku-curious. Alam naman natin, madalas yung mga tao, pag lalo mong pinipigil, lalo nang gigigil. Ang masasabi natin na pwede talaga mahulog yan sa patibong ni Satanas. So yun po yung mangyayari mga kapatid, kung hindi po kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, pwedeng ikaw ang kumain o kung sino man pong tao na mabubuhay sa mundo na ito. Meron po na maku-curious at kakainin yung prutas po na yun na pinagbabawal. Mas malaki po yung chance na may kumain pag marami na po yung tao kaysa nung dalawang tao pa lamang po yung nabubuhay sa mundo na ito. Yun nga lang, dalawang tao meron nang bumigay Paano pa kaya kung napakarami ng tao sa mundo na ito? Mas lalong maraming tao ang maku-curious at maraming tao ang may gustong kumain ng prutas na yun na pinagbabawal. So yan po yung pinaka-point ko po sa inyo dito, sa practical po na sagot po na yan. Maaaring hindi natin alam kung anong plano talaga ng Lord sa sangkatauhan. Pero nakita natin, sa una pa lang, kila Eva at Adan pa lang, naranasan na agad ng tao yung pagkahulog sa kasalanan. Ngayon naman po sa spiritual na sagot, ito naman po yung sagot po dyan. Kung hindi po kinain ni Eva at Adan ang prutas po na yun na pinagbabawal ng Diyos, sigurado po wala pong kamatayan. Hindi po tayo mamamatay sa mundo po na ito. Tayo pong lahat ay immortal. Yan po yung malinaw. Kasi ang sabi ng Diyos, kapag kinain nyo po yun, sa araw din mismo na yun, mamamatay po sila. So doon na po pumasok yung physical na kamatayan, na lahat ng tao mamamatay. Meron lamang pong limit, na limitahan na lamang po yung buhay ng tao sa mundo na ito, na dapat po walang katapusan. Yun po yung original plan. Pero dahil kinain nila yung prutas po na yun, umikli na po yung buhay ng tao sa mundo. Nagkaroon ng physical death. At ang pinakamatindi mga kapatid, ang kamatayan na walang hanggan. Eternal death. Pumasok po ang eternal death. Nagkaroon po ng impyerno para sa mga tao. Yan po ay dahil kinain nila yung prutas po na yun na pinagbabawal ng Diyos. Pero kung hindi po nila kinain yun, sigurado wala po lahat ng kamatayan po na yan. Lahat po tayo, buhay po lahat hanggang ngayon, kasama natin si Eva at Adan. Lahat po ng mga nabuhay po noon, kasama po natin sila, hindi po sila tumatanda. Lahat po tayo magkakasama pa po at walang namamatay kahit isa. Bukod po dyan mga kapatid, ito rin po sinasabi ng Bible, kung hindi kinain ni Eva yung prutas po na yon, ang mga kababaihan po ngayon, hindi po sila mahihirapan sa panganganak. Since kinain po ni Eva at Adan yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, ang pinaka-consequence po sa babae, mahihirapan po sa panganganak ang mga babae. So sino ba nagsabi na madali po
yung panganganak. Mahirap po yan mga kapatid. Normal man po yan or CS. So dyan na rin po natin nakita na nagkaroon na po ng pain. Ibig sabihin, pwede nang masaktan yung mga tao, pwede nang mag-suffer yung mga tao. Kasi dito sinabi ng Diyos, mahihirapan, masasaktan yung babae sa panganganak. So pumasok na po ang pain and suffering. Kung hindi po kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, sigurado po, wala pong masasaktan. Hindi lang po sa panganganak, sa lahat po, wala po tayong mararamdamang mga sakit, suffering, at kung ano-ano pa po. Ano man pong pain and suffering sa mundo po na ito, emotionally man po or physically, hindi po natin mararanasan yan kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yun. Pero yun nga po, nahirapan na po yung mga tao at nahirapan na yung babae sa panganganak. Ito po yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 16. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. At bukod po dyan mga kapatid, kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, sigurado, lahat po libre. Kung hindi po nila kinain yung prutas na yon, wala nang bayad-bayad. Hindi mauuso ang pera. Dahil lahat po ng nakikita mo sa mundo na ito, sigurado libre. Pwede mong kuhanin. Pwera na nga lamang po, doon po sa pinagbabawal ng Diyos na prutas po na yon. So ibig sabihin, pwede talaga lahat. Libre, kunin mo anumang gusto mo. Magsawa ka. Dahil yun po talaga yung original plan ng Diyos para sa mga tao. Ang consequence po ng pagkain ni Eva at Adan sa prutas na nakakaalam ng mabuti at masama, nahirapan na po yung mga tao. Hindi na po basta-basta nakukuha yung pagkain. Kailangan mo ng paghirapan. Kailangan mo na muna magtiis para mabuhay ka sa mundo na ito. Para makakain ka. Para magawa mo yung gusto mo. Kailangan mo nang magtrabaho. Isipin mo kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yun, wala nang magtatrabaho, wala magpapakahirap para magtrabaho dahil lahat po libre. Hindi mo na iisipin yung mga bayarin mo sa bills. Hindi mo na kailangan mag-ipon ng pera, magpakahirap para lang makuha yung bagay na yun. Pwede mong kunin yun. Dahil lahat lang yan, regalo ng Diyos, nilikha ng Diyos para sa mga tao. Kaya lang dahil sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan, kailangan na magtrabaho ng tao. Ito nga po yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Isa pa po nakita po natin mga kapatid, kung hindi po kinain ni Eva at Adan yung prutas na pinagbabawal, wala pong kasalanan. Hindi po mauuso yung kasalanan. Wala po tayong kaalaman sa mga masasamang bagay. Ibig sabihin, tama lahat po ng ginagawa natin. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos ay tama. Maayos lahat ng ginawa ng Diyos at wala siyang ginawang kasalanan. So lahat po tayo perpekto dahil lahat nga po ng nilikha ng Diyos perpekto, walang hindi perpekto. Quality po pag nagawa ng Diyos, maayos po lahat, perpekto. Kaya lang po nung nahulog yung tao sa kasalanan, nasira po ang lahat dahil kay Satanas. Sinira na po yung magandang plano ng Diyos para sa mga tao. Kasi po, may free will po yung tao eh. Pwede pong gawin ng tao kung ano mang gusto niyang gawin. Pero mga kapatid, hindi po nagkulang yung Diyos sa pagbabawal o dun po sa pag-warning niya sa mga tao. Kaya lang hindi talaga sumunod yung tao. Kaya pumasok po yung kasalanan. Nalaman ng mga tao kung ano yung mali. Nalaman ng mga tao kung ano yung masama. Sabi nga po dito sa Genesis chapter 3 verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. At di lang po yung mga kapatid, kung hindi po nagkasala yung unang mga tao, sigurado po napaka-perpekto at napaka-ayos po ng ating mundo. Wala pong takot, walang pag-aalala, walang depresyon, walang kalungkutan, lahat kasiyahan lamang po, lahat kapayapaan. Kumbaga po yung buhay po natin dito sa mundo na ito talagang napakaganda, paraiso po talaga, as in langit na pumumuhay po dito po sa mundo po na ito. Wala pong problema, wala kang aalalahanin. Yun po yung talagang plano po ng Diyos para sa mga tao. Hindi po plano ng Diyos na magkaroon tayo ng sakit. Hindi niya po plano na magkaroon tayo ng problema, na mag-suffer po tayo sa mundo na ito. Kung babalikan po natin, napakaganda talaga ng plano po ng Diyos. Kaya lang po nasira dahil po sa hindi pagsunod ng tao. Simula po, nung nagkasala ang unang mga tao, pinaalis na po sila doon po sa lugar na yun. Ito pong sinabi sa Genesis chapter 3 verse 23. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. At panghuli po mga kapatid, kung hindi po kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, sigurado kasama po natin literal yung Diyos. Naririnig po natin yung Diyos, nakakausap po natin yung Diyos, at talagang nararanasan natin yung Diyos sa ating harapan. Ganun po kasi yun. Bago po kainin ni Eva at Adan yung prutas po na yon, nakakapag-communicate sila sa Diyos. Nakakausap nila yung Diyos, naririnig mismo nila yung Diyos. Kung babasahin nyo nga po yung Genesis chapter 1 to 3, talagang nakakausap nila yung Diyos. As in harapan mga kapatid. Pero nga po dahil sa pagkakasala nila, nalayo na yung tao sa Diyos. Kasi hindi po pwede magsama yung kasalanan at yung Diyos. So kung hindi po nagkasala yung mga tao, nakakabanding po natin ngayon yung Diyos. Nakakasama po natin siya sa paraiso po dito po sa ating mundo. Kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, wala na magtatanong.
kung totoo bang may Diyos o nag-i-exist ba yung Diyos. Kasi ito mismo ito na yung Diyos. Kasama mo yung Diyos. Tatanong mo pa ba kung nasaan yung Diyos? Kaya lang po, dahil nga po sa pagkakasala po ng tao, nalayo yung Diyos sa tao. Kung hindi talaga kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yun, talagang tuloy-tuloy yung communication natin sa Diyos. Dahil naandyan po yung Diyos, hindi tayo malalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So yun lamang po mga kapatid yung ilan sa mga pwedeng mangyari po kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas na nakakaalam ng mabuti at masama. Nalaman po natin na napakaganda sana nung pwedeng mangyari kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas. Pero mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Yung mga nabanggit po natin na yan, ang mga magagandang pangyayari po na yan, mararanasan din po natin yan pagdating po ng panahon. Bagamat kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, bagamat naghihirap po tayo sa mundo po na ito, nakakaranas po tayo ng kamatayan, pero mga kapatid, darating din yung panahon, mararanasan ulit natin yung original plan ng Diyos para sa mga tao. Mararanasan natin yung mga bagay na nararanasan dapat nila Eva at Adan kung hindi nila kinain yung prutas po na pinagbabawal ng Diyos. So huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hindi po porket kinain ni Eva at Adan yung prutas po na yon, tapos na po lahat. Puro paghihirap na lamang po. Hindi po mga kapatid. Ang good news po, meron po magandang plano yung Diyos. Magiging maayos po yung lahat pagdating po ng panahon. Ibabalik niya lang po sa dati. At mas maganda pa po kesa po sa dati. At mga kapatid, bagamat nagkasala po ang unang tao, si Adan, buti na lamang po dumating ang pangalawang Adan at yan po ang ating Panginoong Kristo. Kung di nagampanan ni Adan at hindi sinunod ni Adan yung pinag-uutos ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo naman na nagkatawang tao mula sa langit, nagawa niya yung kalooban ng Diyos. At dito nakita natin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na ilapit po tayong muli sa ating Diyos. Kung sa pamamagitan ni Adan, nalayo tayo sa Diyos, sa pamamagitan naman ng Panginoong Kristo, nilapit niya ulit tayo sa Diyos. Hindi man katulad dati na nakakausap yung Diyos ng harapan, pero ngayon nakakalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Siya yung naging daan para mapalapit muli tayo sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, siya yung daan para balang araw makasama natin yung Diyos doon po sa kalangitan, doon po sa bagong langit at sa bagong lupa. So yun po mga kapatid, ang gusto ko mong ibahagi sa inyo. Sana po nabigyan po kayo ng pag-asa ng video na ito. Sana po may natutunan po kayo. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi.